Ngayon, katulad ng ganito, mga unbelief, meaning, ah, hindi sila mananampalataya sa Diyos kung, ah, tawag nito, kung ang buhay ay hindi sagana. Yeah. Pero, pagka sagana yung buhay nila, mananampalataya sila sa Diyos. Ganito yung nangyari sa Book of Judges. May tatlong recycle sa Book of Judges. Ang Book of Judges, during the time walang king. So dahil walang king, kung ano yung nakita nila sa kanilang mata na gusto nila, gagawin nila. So means what? Beautiful in their eyes, gagawin nila. So ngayon, dahil walang king, naglakta sila, kumbaga, nagkakalat sila dahil walang king. Ngayon, nagkasala sila sa Panginoon. Sila ay tumalikod, sumamba sa ibang Diyos. Then, dahil ay naawa ang Diyos sa kanila, ngayon, nagkaroon ng supplication or daing. Yeah. Dumaing sila sa Diyos. Originally, naawa ang Diyos sa kanila. Pero hinintay sila ng Diyos, natatawag sila sa Diyos. Now, tumawag sila sa Diyos. Ngayon, sila ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng judges. Yeah, judges or hukom. Now, pagkatapos mamatay yung judges, na hukom na maglilid sa kanila na as leader, babalik naman sila sa pagtalikod sa Diyos. Then, after naman na worse na yung buhay nila, they are miserable na ang life nila dahil sila ay tumalikod sa Diyos, dahil sila ay tumalikod. So meaning sila ay sinakop ng mga kalaban nila, tinalo, ginawang alipin. Now, tumawag na naman sila sa Diyos. Now, dahil ang Diyos ay maawain, ang Panginoon ulit nagpadala ng judge para sila ay ligtas. Now, balik-balik lang yan hanggang last chapter ng Book of Judges. Yun yung buhay ng mga Israelites. So, dahil sa judges, iniligtas sila. Pero pagpatay ng judges, wala na yung leader nila. Bumalik naman sila sa pagtalikod, unbelief na naman. Maraming ganito din na mga Christian ngayon. They seek God in times of troubles, in times of lack, in times of sickness, in times of worst tragedy in their lives. Of course, no problem. But the problem is, kung doon ka lang sa buhay na delikado, pigado, nothing, and the worst, doon ka lang tatawag sa Diyos, then after ikaw ay ililigtas ng Diyos, babalik ka ulit sa buhay na hindi nakakaloob, hindi nakakaaya sa Panginoon. Kumbaga, hindi nakakabigay ng kasiyahan sa Panginoon yung buhay mo. Babalik ka ulit doon. Yeah. This kind of unbelief. Yeah, unbelief ba? Si Barak, may pananampalataya sa Diyos dahil tinawag siya ni Deborah, na gawing leader to conquer their enemy para sila ay maligtas. Then, siya nag-commit na, okay, as leaders sa army, okay, go. But sabi niya, hindi ako pupunta pag wala ka, Deborah. So ngayon, may pananampalataya siya, pero pagdating sa battle, hindi siya mag-join sa battle pag hindi kasama si Deborah, which is yung propeta sa panahon ng Judges. So anong makikita nyo? May pananampalataya siya. Originally, nung siya ay tinawag ni Deborah para maging leader sa army. Pero pagdating sa battle, hindi siya pupunta pag wala si Deborah. So ano yon? May pananampalataya siya, pero pagdating sa tinatawag na siya na lang, wala si Deborah, makikita yung weakness ng kanyang pananampalataya. Kita nyo? Weakness ng kanyang pananampalataya. May mga Christian din na mayroong pananampalataya. Pero makikita rin minsan ang weakness ng kanilang pananampalataya. So, dumadating minsan sa punto na ikaw ay nagkakaroon ng unbelief. Yeah, unbelief. Yeah, this is the meaning. Unbelief. They are saved because they are children of God. That's Israelites. Pero, sometimes, sila ay nagkakaroon ng kawalan ng pananampalataya. Kawalan ng pananampalataya, hindi ibig sabihin na wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka, pero weak yung pananampalataya mo, then, nauuwi sa pagtalikod or pag hindi pagsubmit sa Diyos. Yeah, this is the meaning. Being children of God is forever.
Tama yun, walang problema doon. Pero you experience the power of God is by kusog nga pagtuo. Yeah, by kusog nga pagtuo. Hindi sa unbelief. That's why kita nyo, hindi sila nakayuntay. They are saved from Egypt, pero hindi nila na-experience ang flowing milk and honey. Yeah, that's the meaning. Hindi nila experience ang flowing milk and honey. Meaning, yung buhay sa promised land na parang doon bumalik sa Eden, hindi nila experience. Yeah, this is the meaning. So, this is my point. Kung gusto nyo ma-experience yung flowing milk and honey or ang masaganang buhay or ang tinatawag na successful life, yung sinasabi ng mga prosperity preacher na successful life through money, through wealth, kung gusto nyo ma-experience yun max in Christ, yeah, you need to live by pagtuo. Live by faith. You may experience the max of successful life. Hindi sa kwarta, hindi sa wealth sa singkalibutan, kundi you may experience the presence of God. And this kind of presence of God mag-manifest sa imo, then you may experience tinuod nga joy even walay sakto nga wealth. Yeah, this is my point. So, ma-experience mo lang na kung mayara kasang kusog nga pagtuo. Yeah, you need to understand that one. Now, chapter 4, from verse 1 hanggang sa 13, this is we say challenge to enter the rest. Or enter His rest or God rest. Meaning, ganito, you may enter in the room of grace. Budlay explain nga, magandang ako budlay explain ba? Room of grace ba? Room ba? Room, kwarto ba? Kwarto? Yeah, kwarto ba? So, if you experience, kwarto ba? Kwarto? So, kining kwarto, murag room, parang room ng grasya ng Diyos. Dito na, diri nagapalibot ang grasya. So, kung diin ka malakat nga bahin, may pakilid, may patunga, basta ara ka sa room, may experience mo ang grasya. So, this is my point. If you continue, ligon nga pagtuo ba, you continue experience ang room sang grasya. This is my point. Room sang grasya. Room. Sa grasya, room sang grasya. Dito tanan, rest, overcoming temptation, overcoming problem. Dito tanan sa room of grace. So, if you continue enter sa room of grace, gwapo yung kinabuhi, I think. Mas beautiful, biblical, and you continue to unsa man, hindi nyo pag desire permanente ang mag-disobey sa Ginoo. Yeah. This is the challenge of the book of Hebrew. Challenge to enter His rest or God's rest. Yeah, God's rest. Tanaw nyo bala, kung wala ka mo sa presence ng Diyos o wala ka mo sa room sang grasya, you may experience tanang mga mga something nagabagabag sa inyo, no, na wala ka mo sang peace of mind, wala ka mo sang kalinong, yeah? Biskan gwapo ang dalagan sa inyong trabaho, negosyo, kumbaga sustain ang income niyo tungod kay may trabaho, negosyo ka mo, pero wala kalinong, wala peace, tungod kay outside ka mo sa room sang grace. Nakita niya? Outside ka mo sa room sang grace, so meaning wala sang rest. Ito. Yeah, this is the meaning. Even sickness, even in the midst of your sickness ba, but if you in the room of grace, you may experience rest, kapon. Yeah. If you're mature, you may understand what I'm talking about. Yeah. Maturity importante. Okay. But no problem. Yeah, here. Nangligad, almost 53 akong sermon. I try to nubuon lang gid karon, puro budlay nubuon kung hindi ko ma-explain sang kay kung taas na tani ang inyong understanding, tani dali lang, pero kay kailangan na ako ipaintindi sa inyo every word by word biblically and sound. Yeah, here is verse 1. Look at this text. Therefore means may ginalingan. Yeah, diri alin sa 39 na. Yeah, 39, 19 sa chapter 3. Yeah. Yeah, diri alin context niya hanggang chapter 4. Yeah. Yeah, then therefore. Yeah, why the promise of entering His rest? Kagina here, tanaw nyo gina. They were unable to enter because of unbelief.
Pero wala na chance sa panahon sang mga taga-Hebreo. Yeah, karon gi-challenge sila regarding therefore, while the promise of entering his rest still stand. What the meaning still stand? Still available, still open, still remains. So meaning pwede pa kamo kasulod. Pwede nyo pa ma-experience. Available pa. Yeah, this is the meaning. Available pa. Still remain. Still remain. Ano sa Tagalog Bible nyo? Ano natili pa ang pangako ng Diyos. Then, let us fear. Yeah, fear. Lest any of you should seem to, have failed to reach it. Now, tingnan nyo po bumalik siya doon sa chapter 3, which is, because of disobedience, they were unable to enter, or because of unbelief. So ngayon, ang contrary ng unbelief is ano daw? Let us fear. Meaning, kontra sa unbelief ba? Tingnan nyo po ito. Yeah, tingnan nyo nga ito. Yeah, unbelief, because of this, they are unable to enter. Ngayon, anong sinabi ng Hebrews chapter 4? Let us fear, lest any of you should seem to have failed to reach it. So, because of unbelief, they are unable to enter. But, if you fear God, what? If you fear God means you have genuine faith. This is the meaning ba? If you have fear God, it means you have genuine faith. So, this kind of fear and faith, unsa man, lead us to, here, balik. Entering His rest. Dito, entering His rest. Anong sikreto? Let us fear. Fear means, hadlok ka, hindi ka lang hadlok sa Ginoo, kundi, natatakot ka na suwayin ang utos ng Diyos. So, kung natatakot kang suwayin ang utos ng Diyos, ibig sabihin, talagang sinusunod mo siya. Then, in your obedience, this is we say, in your obedience, this is we say, leads you to enter rest. Yeah. Tanaw niyo ang NIV sa ano bala? NIV sa ano ba? Sa B ba? Please B sa chapter 1. Ano please B niyo nang nag-start sa let, nagtapos sa et. This is to say please B. Tanaw niyo ang NIV sa please B. Kay fokusan ko ang fear. Ano ang NIV sa fear? Ano ang NIV sa fear? Ari kay ESV man eh. Ano ang NIV sa fear? Let us be careful. So means being fear in the Lord means careful. Careful ba? Careful. Mag-ingat. Mag-ingat sa paggawa ng kasalanan. Mag-ingat na hindi makagawa ng kasalanan. Yeah, this is the meaning. Fear and be careful. Tingnan nyo ang King James. Ang Christian Standard Bible. Yeah, Christian Standard Bible. CSB. Ang CSB niya. Let us what? Beware. So, in connection ba? Fear means be careful and beware. Hindi kailangan bright, hindi kailangan Greek or kinanglan lang nato ng scripture, interpret scripture. So, ang fear na tinutukoy dito is magiging aware ka at mag-iingat ka talaga. Mag-iingat ka kung paano mo susundin ang utos ng Diyos at mag-iingat ka na para hindi ka magkasala sa Diyos. So, in short, means sa tingog. This is we say, we fear God. Tama. Alam niyo, maraming mga Christian ngayon, dahil kawalan sila ng takot sa Diyos, meaning, nawawala rin yung kanilang desire to obey God. Why? Kasi nga, lack of fear of the Lord. Ano ang fear of the Lord sa book of Proverbs? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang totoong merong kaalaman patungkol sa Diyos ay natatakot sa Diyos, mga kapatid. Ito yung totoong mayroong kaalaman. Sabi ni Kuya Kim, ligtas yung may alam. Sabi niya, di ba? Ligtas yung may alam. In connection sa biblical nga status, talagang ligtas yung may alam. Kasi kung ikaw ay natatakot sa Diyos, meaning may alam ka. So, kung natatakot ka sa Diyos, meaning ligtas ka, mga kapatid. Yeah, this is the meaning. So, ligtas, fear, be careful, beware, sumpay sa pagtuo. Yeah, pagtuo gapon. Dira lang, maglibot-libot lang na. In connection, libot-libot lang na.
Now here, tanaw niyo ang verse 2. ESV, for good news. Yeah, good news meaning gospel sa other version, gospel to. Or magandang balita. Came to us, sinabi ng author, dumating sa atin yung magandang balita, dumating sa atin ang gospel, katulad sa kanila, just as to them. But, ito yung pinagkaiba sa but, hindi libat. Okay? But the message they heard, anong heard na? Ano to na heard? Ano to heard? Good news. Good news ba? But the message they heard, good news, did not benefit them. Bakit? Because they were not united by faith. Kita nyo? Hindi naging benepisyo sa kanila kasi nga hindi nila tinanggap, meaning sa ibang translation, hindi nila tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, itong good news or ang gospel patungkol sa entering rest ba? Sa entering sa rest, narinig nila. Pero ang problem, hindi naging benefits, meaning hindi nila na-experience ang rest or ang groom of grace. Why? Because nung narinig nila noon sa Exodus, what? They reject. Pero ano sinabi ng the book of Hebrews? Second warning to eh. Third warning na to sa book of Hebrews. Because they were not united by faith with those, listen, tingnan nyo ang other versions, ang CSB. For we also have received the good news, just as they did, but the message there did not benefit them since they were not united with those who heard it in faith. You know, yeah, here, balik dito. Yeah. Ang totoong may fear of the Lord, hindi lang siya careful, hindi lang siya viewer. Instead, sabi ko kanina, siya may pananampalataya. Kasi kung totoong may pananampalataya at natatakot sa Diyos, kung pagdating sa good news, sa gospel, sa salita ng Diyos, talagang tatanggapin natin ng bukas sa ating loob. Tatanggapin natin. Tatanggapin natin meaning isa sa buhay natin. Iti-treasure natin yung salita ng Panginoon. Yun yung magdadala sa atin to enter the rest, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ang tagal ko nang nagpipreach dito. Hindi sa ganda ng teaching, sa gwapo sang aton nga expository, no? Ang tinitingnan ko po mga kapatid, kung paano natin yun na-accept or na-receive by faith. Kung paano natin na-absorb yun sa buhay natin, din na-apply natin. Kasi mga kapatid, kahit na narinig nyo yung pinakamaganda expository ng sermon natin, pero hindi naging benefit sa atin, meaning hindi natin na-experience yung rest through His Word. Kasi nga po mga kapatid, hindi natin tinanggap by pagtuo, hindi natin talagang inabsorb, hindi natin tinanggap sa ating kailaliman ng ating tagipusoon, kag ikinabuhi ang pulong sang Diyos. So the problem sa Old Testament, Exodus, they heard pero hindi naging benepisyo. Hindi nagdala sa ila to enter the rest because walay pulos ang salita ng Panginoon. Karon nabatian yung good news. So, if you heard the good news, if you heard the word of God, naway maging benepisyo sa inyo. How? Sa pamamagitan ng application. 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 Tingnan nyo yung ginawa ko dito. Before that, tingnan nyo mo yung verse 3 ng Chris E. ESV version. For we. We. Sino yung tinutukoy niya? We who have believed. Tinutukoy ng author yung mga tagatanggap na kanyang salita. Yung mga Hebrews. Jewish Christian. Sila ng mga Jewish Christian, what? Different. Kasi nga sinabi niya, for we who have believed, what? Enter the rest. Pero, itong kanina, did deny, so hindi naging benefit sa kanila. NIV, now we who have believed, enter the rest. King James, for we which have believed, mas gwapong King James, kaya nga naman, asema lang sila na believe, meaning pass na.
Pero mas gwapo ang King James. For we which have believed do enter into rest. Yeah. Mas gwapo ang King James, I think. Yeah, definition. Yeah. Believe by faith. By faith, you experience rest. Yeah. By faith, you experience rest. Tama. By faith, you accept the word of God. Tama. So, kining faith sumpay sa fear of God. Look at this one. By fear of God, what? You accept the word of God, what? Through faith. And other one, no fear of God, you reject the word of God. That's right. Now, tingnan niyo po to. Fear of God, this is we say, faith. Faith ba? Fear of God meaning faith ba? Faith. Yeah. Tingnan niyo? And no fear of God, what? Yeah. Unbelief. Unbelief. Yeah, unbelief. Ang totoong may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. Tama? Pero, ang walang takot sa Diyos, isa lang ang ebidensya. Siya ay kawalan sa pananampalataya, mga kapatid. Tama? Yeah. Same meaning ba? Same. So, kawalan ng pananampalataya, meaning walang takot sa Diyos, sa never enter rest. Oh, yeah. Now, continue tayo. Ano tayo? Tayo ito? Advance tayo sa verse 6. Kanina verse 2. Now, tingnan nyo lang, walang problema. Therefore, since it still remains for some, tingnan nyo po yung Bible, Therefore, since it still remains for some. Hindi sinabi for all. Hindi po for all. Bakit po hindi for all, mga kapatid? Bakit hindi for all? Yung entering the rest is still available. Remain. Ara, nagapabilin. Pero, for some. Sa ilan lang. Bakit? Bakit? Kasi hindi lahat may pananampalataya at hindi lahat may takot sa Diyos. This is the meaning. So, some. Kasali ba kayo doon? Yeah, kasali kayo doon pag kayo ay totoong nanampalataya at may takot sa Diyos. Kasali kayo sa some na yan. To enter that rest. And since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience. Now, nagbalik ulit. Kanina, because of their unbelief, they did not receive ang good news by faith. Ngayon, formerly, balik naman sa Exodus, yun yung formerly had the good news proclaimed to them, did not go in entering the rest because of their disobedience. Ano yung disobedience sa King James Bible? Tingnan nyo Scripture, interpret Scripture. Anong disobedience sa King James Bible? Same lang sila. NIV to. Sa King James Bible, ang disobedience is unbelief. So, pagiging disobedience pala, mga kapatid, ay kawalan ng pananampalataya. Tama! Hindi ka sumunod sa Diyos or hindi ka hindi ka nagdi-desire sa salita ng Diyos, hindi na-absorb yung salita ng Diyos, hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, this is, we say, disobedience. And bakit hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos? Because of unbelief. Unbelief. Gapon. I think hindi kailangan sa interpretation. This one. Mas clear. Saying therefore it remaineth that some pa rin. Some pa rin dito sa King James. Bakit some? Bakit some dito? Because of disobedience. Bakit some dito? Because of unbelief. Yeah. Verse 11. ASB, English Standard Version. So, sa nagtataka sa inyo, bakit may mga version ako? Kasi mga kapatid, walang perfect na translation ng Biblia. Walang perfect. Kahit King James, hindi perfect, mga kapatid. Only ang perfect is yung original na Hebrew at saka Greek na manuscript. Yun yung perfect at wala tayo nun. So, kailangan natin ang lahat ng mga version. Pero hindi ako gumagamit ng mga GNT kasi nga, padala yun. Hindi, joke lang. Ano yun? Good News Translation, hindi ako gumagamit ng ganon. And then other Jehovah's Witnesses na mga Bible, hindi. Kasi yun po ay may mga something na. I recommend NIV, ESV, New King James, American Standard, Berean, yan yung mga. NLT okay rin pero hindi lahat.
Pero okay lang. Yeah. Now, here, balik tayo. Tingnan natin yung word na strive. Ano yung word na strive? Yung parang gipaning kamutan naton. Yeah. Kung may Tagalog ka mo, pwede nyo tanawon sa Tagalog ang mga version. Pero minsan diferensya. So kung strive, kung titingnan natin yung pagsikapan, yun yung strive. So let us therefore strive to enter that rest. Now, ano yung strive dito? Meaning, yung to entering the rest sa pamamagitan ng pagsisikap mo? No! Ang entering the rest, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap mo ng sarili. Kung hindi, ang entering the rest, pagsisikap mo na sa Tagalog, hindi ko ma-explain sa Ilonggo. Sa pagpaningkamot mo nga tumanon ang yapulong. Yeah, this is what say strive. Kag ano ang nagatulod sa imo nga maningkamot? Namo ning question karon. Ano ang nagatulod sa imo? Ano yung nagpo-push sa'yo? Bakit ka naga-strive, nagapaningkamot na maka-enter? And bakit mo ginapaningkamutan nga masunod ang salita ng Diyos? Ano yung sa likod nun, ano yung nagwo-work? Yeah, this is the point mamaya. Now, tingnan niyo po muna. Let us therefore strive to enter that rest so that no one may fall. Katulad ng Exodus, by the same sort of disobedience. Now, fall means because of disobedience. So ngayon, walang strive doon. Kasi walang desire to obey God. So ang strive dito and context is by desire to obey God. After they receive the word of God, or after you receive the word of God, may desire ka na sundin at ipabuhay ang salita ng Diyos. Naintindihan nyo? Ito yung context natin. Kaya yung strive dito is yung may desire ka na sundin yung salita at ikapumumuhay yung salita ng Diyos para hindi ka matulad ng mga unbelief at mga disobedience. That's right. Now, tingnan nyo ang NIV. Let us therefore make effort. Ang strive sa ESV, sa NIV, effort. So, kailangan galing ang effort. Hindi itong ginaisip nyo. Bad na. Okay? Effort. Hindi man itong ginalandingan ka aeroplano. Lain to. Diba? Effort. Meaning tinguhaan or ginapangitaan pa maagi. Effort ba? Effort. Effort. Kung tagatapak ka, sang effort. Lain to. Okay? Now, balik kita dire. So, tingnan nyo other version ng King James Bible. Labor ang sinabi. So, labor, effort, strive. Isa lang ang punto, mga kapatid. Itong ginatinguhaan, pinagsisikapan. Kung may labor, pinaghihirapan, mga kapatid. Ako kalagi man ko libor, hindi pa man sa tuso ang tawag ni harvester, wala pa. I think edad ko mga 13 years old to 16 years old galibor ko sa palay, tawag niya treasure pa sadto. So ang paborito ko sadto sa kapot sang sako. 'Di ba? May kahulog sang sang tong humay na ko nagaling. Kapot ka lang sako. So, ang sildo mo, pariyo lang siyang gapangabudlay, tapos tumpi, haboy-haboy, itong init-init. Ikaw, nagkamot sa ako, pariyo lang sildo mo dito. Awas na may muwi, kaya ang tagiya sa trisiran, dito manaraman sa tatay. Pati aragi ko dito, pabor ko, hindi kamot sa ako. Diba? Dapat babae dito sa kamot sa ako. Kita mo, magkatutugay, may kapo na sila, merinda. Ako, wala lang. Merinda na ka mo? Ako wala pa. Kamot ng isa ko. Pero ito natistingan ko. Dito sa tumpi, dito sa may tumpi. Itong akot-akot yung butang ditong mga tinumpi ng binugkos good nga panay. Ditong binugkos adto kay hindi itong hinakop lang. Binugkos mo nga do kasi kilos na binugkos pasara mo sa kwan tatlo pa lang ka na mo. Tatlo pa lang ka butang to sa may dresira do masuka-suka na ko. Kaya man grabe ka budlay maglibor. Tutod lang. Kung dito ka man sa tawag na gagaling, amo man kung hindi ka master, ate pupudgamot mo to paggamot mo to ito galing sa amon master naman kaya naman dalawa na lang tudlo. Master na dalawa na tudlo ya. So, grabe ang labor, pangabudlay gid kung buntis ka mo, magalibor ka mo, di ba sakit gyapon. So, tanong naton God, strive, effort, labor, amo nang gingamit nga word to enter the rest. Alam nyo, of course, hindi madali sundin ang salita ng Diyos. Kinanglan ng effort, kinanglan ng strive, kailangan ng labor. Pero, lahat po yun ay magagawa mo sa tulong ng Diyos. Yeah.
So kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa mo. This is we say, labor, strive, effort, lead by pagtuo. Yeah, lead by pagtuo na tanan. So, to do. Yeah. Yeah, here. So, ano ang disobedience dire? Disobedience dire sa King James, unbelief. Yeah, unbelief. Balikan natin ang verse 11. Now, sa New King James ulit tayo. Ano sa New King James ang strive? Kanina, effort and labor. Sa New King James, diligent. Masipag. Pagiging masipag ulit. So, part yun lahat. To enter the rest. To enter. Muna nga, pagbato na mo sang suldo na mo, kay pinakapursa sa tuya, aga mag-start alas 9, matapos kami mga alas 5 sa ngapon, may 250 ka nga sahod. 250, mura pa man pala sa to. Pero dako na 250 sa itong panahon. Pag may 250 ka or 300 mo sahod, alipay-lipay ka mo. Kaya halin, gid sa imo nga pangabudlay. Pero kung nadaog mo bala dito sa may sa may pakoy-pakoy, isang piat-piat, biskan sa kalibo pa na ya, ubos na yun, kabalot na ya, gano ya. Pero kung ginpangabudlayan mo, labor, diligent, grabe, gid alipay-lipay, gid biskan gamay kantidad, tungod kay ginpangabudlayan mo gid. How much more to enter the rest? Yeah, how much more to enter rest? This is my challenge. Yeah, challenge na. Ang ba nila mga lagad sa Ginoo dali? I don't think so. Budlay, tama budlay. Pero, sa kabudlayan ba? Hindi aton obra para makapadayon. Obra sang Diyos. So kung tutuot kita nga naluwas, nakabaton sang grasya, biskan budlay, ma-overcome naton. Kag makalampuasay kita. Tungod kaya ang Diyos kaupod naton. Siya ang nag-umpisa sang obra, siya ang magatapos sang obra. So hindi pwede nga pabayaan na kita to do the will of God. Aron entering the rest. Dito. Wala na sang pinaka the best nga reward I think ang ma-receive naton. Yeah, wala na. Kundi ang rest. Yeah, rest. Yeah, rest. You know, if you open na Matthew chapter 11 ba, verse 28, come to me, all you weary and burdened. All you weary and burdened. And I give you rest. Rest. Si Christ ba nagsulti? Come to me, tanan nga nagkakabudlayan, yeah, kag tanan ka mo nga ginakabugatan, palapit ka mo sa akon kay papahulayon ta kamo. Yeah, matod pa sa scripture ba? So means tanan yung nga labor, tanan yung nga strive, tanan yung nga effort, tanan yung nga diligent. Yeah, itugyan nyo sa Ginoo, palapit kay mo sa iya, kay buligan niya kamo, kag matagamtaman nyo ang rest. Ito, mga kapatid. Now, balikan ko ang chapter 4, verse 2. Regarding sa ano ang nagatulod sa ila to strive, to effort, to labor, and diligent. Anong nagatulod sa ila? Nga. Yeah, here. Tingnan nyo po ang version ng Hebrews chapter 2. Kasi ginamit ko kanina, ESV. Balikan natin sa NIV version. Tingnan nyo yung NIV version. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them. Why? Because they did not share the faith. Yeah, share the faith ba? Meaning, hindi sila nakibahagi katulad ng may mga pananampalataya. Sino yung may mga pananampalataya? Of those who obey. Why they obey? Why? Yeah, because of faith ba? Faith. Because of faith. So, here, hindi sila nakapasok. Bakit? Kasi hindi nila sinunod yung mga Christian din na may mga pananampalataya. At yun, yung mga Christian na may pananampalataya, sila yung mga nag-o-obey sa Diyos. So, meaning, yung obedience nila because of their faith. Now, balikan natin. Strive, effort, labor, and diligent. Yeah. Mahimo naton because of pagtuo. Because of pagtuo.
So, walay pagtuo, walay desire to obey God, walay effort, walay labor, tungod kay walay pagtuo. So, walay pagtuo, walay effort, walay labor means walay fear of God. Same lang ang context, same lang ang pinaka-point sa Hebreo, ba? Yeah, you need to understand this one. So, pinaka-issue gid ang pagtuo and contradict sa disobedience or unbelief. Ano gani ang disobedience? Unbelief. Ano gani ang obedience? Yeah, by faith, through faith. Yeah, and this kind of faith sumpay sa fear of God. Yeah. Same meaning. Yeah, easy kayo. Now here, strive, effort, diligent. Yeah. Yeah, this is we say, obedient faith. Yeah, obedient faith, mga kapatid. Alam nyo, ang buhay na pananampalataya or living faith or saving faith is obedient faith, mga kapatid. Yun yung totoong pananampalataya. Yun yung ligtas na pananampalataya. Yun yung makakapagligtas na pananampalataya. At yun yung genuine na pananampalataya. Yung pananampalataya na may bunga ng pagsusunod, mga kapatid. This is, we say, obedient faith. And if you open na Hebrews chapter 5 verse 9, obedient faith din po yan, mga kapatid. Disobedience, what? Unbelief. And lack of fear of God. This is the name. Dapat na? For the word of God is alive and active. Sa iba niya version, quick. Ang alive, quick. Sa iba niya version ng active, powerful. Yeah. Sumpay ba? Sa 11? Yeah. Balikan natin ng 11 kagina. Yeah. 11? Yeah. Let us therefore be diligent to enter that rest, as anyone according to the same example of disobedience. Because they heard the gospel, so karon ang gospel, which is the word of God, they accept through faith. And through faith, this is which obedient faith, lead them to strive, effort, labor, and diligent. Yeah. So ngayon, balik sa verse 12. For the word of God, this is the gospel. Yun yung na-receive nila. Ano daw yung gospel na na-receive nila? Alive and quick. So meaning, yung gospel, yung salita ng Diyos na-receive na, buhay. So kung buhay yun, meaning, kung i-accept mo yung salita ng Diyos, magbubuhay sa buhay mo. Meaning, mag-work sa buhay mo. At yun yung maglilid isa pa para sundin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi buhay yung salita ng Diyos. Pag ito ay iyong tinanggap, magbubungas yun sa buhay mo para sundin yung salita. This is the meaning. Dahil yung salita ay buhay, pag tinanggap mo, inabsorb mo, then yung buhay na salita, mag-a-apply sa iyong buhay. Nag-gets nyo? Yeah, this is the meaning ba? Kaya tingnan niyo po, for the word of God is alive. Hindi kailangan interpretation. Kaya ang pulong sa Diyos buhi. So kung nabatian mo, kag gigi-apply, gidawat mo, so magkinabuhi ni sa kinabuhi mo, then you may obey God. Is that? It's the meaning. Simple ba? Tungod kay ang pulong niya buhi. Kag powerful, active, powerful, meaning mayara gid sang kahimuan, may gahom. Pag ito ay na-receive at ikipinamumuhay mo, ito ay sasagana sa buhay mo, mga kapatid. Yeah. Magi-empowered sa'yo. Kasi ano ang pasalita ng Diyos? Sharper than any double-edged sword. Talong pa siya sa dalawa ka, kumbaga double blade. Talong pa siya, dra. Nabalaan yung katalong, mga pinakatalong mga sa Pilipinas. Batangas, di ba? Amo nang pinakatalong mga binangor, kutsilyo. Pag may Batangas ka sa tuya tong eskwela pa kami, astig-astig ka sa eskwelahan nyo. Drio, sikit-sikbet kay mga ganggang mga sa to Batangas nyo. Abis kan way baid na ya, basang migo ko ya pagka babuno kas nimig hindi ka mapatay sa dugo, pero mapatay ka sa tuktok. May sa wala man baid. So, di ka patay sa dugo, no. Patay ka sa tuktok, means matitanos ka ba? Way baid mo. Mo galito ang purpose niya. Taga panit naman mangga, may agi, tiwasan na eh. Di ba? So, ariya, double sword, talong-talong. So, mas talong pa dira ang pulong sa Ginoo kag powerful. Tingnan nyo, it penetrates, meaning, penetrates
even to dividing soul and spirit, joints and marrow, and pinakamaganda dito mga kapatid, it judges the thoughts, thoughts and attitudes of the heart. Meaning, expose. Expose. Your thoughts, your hidden nga mga una-una, hindi mayo, and ang imo nga malaot ka kasing-kasing, pinagi sa pulong sa Ginoo, expose. Expose. So kay buhi siya, pag mabatian mo, gi-correct ka, gi-reprove ka, gi-rebuke ka. So this is we say led to, hindi lang obedience. Led to what? Led to repentance. Kaya, lead to repentance. Meaning, mag-lead sa'yo para mag-hinulsol. Ano sa Tagalog mag-hinulsol? Sisi. Pagsisisi. Sa kasalanan. Sorry, limitado yung Tagalog ko. This is the meaning. Leads you to repent and tungod kay buhi siya, hindi pwede nga hindi niya i-expose imo sins. Pakita agad imo sins. This is the word of God. So, gina-correct niya kita, gina-reprove niya kita, padulong sa paghinulsol. Then, after maghinulsol, padulong sa pagkabalaan. Okay? Pagkabalaan nga pagka-Kristuano. So, this is the word of God. So, kung neglect, so, meaning your Christian life, full of sin ang imong heart, ang imong mind, full of evilness, worldly and carnal desire. Tungod kay way mo gidawat ang pulong sa Ginoo, way mo gikinabuhi, pero kung dawaton naton tungod kay buhi siya, matalom siya, powerful siya, limpyuan ka niya, balaanon ka niya, kag bag-o niya imo kinabuhi. This is the meaning. Amo ni ka powerful ang pulong sa Ginoo. Amo ni siya ka-active. That's why you accept the word of God through faith. Then babaguhin ka niya, ta-transform ka niya, babanalin ka niya mga kapatid, then gagawin niya nga susunod ka sa Panginoon. This is the meaning. Verse 13. And no creature is hidden from His sight. Or, no creature means no human creature is hidden. Walang matatago sa Kanya. Walang may tatago sa Kanya, mga kapatid. But all are naked and exposed. Alam niyo, naked and exposed? Alam niyo yun? Yan yun yung kay Adan at saka kay Eva nung hindi pa sila nagkasala. Alam niyo, nakikita niyo sa video na si Adan at si Eva sa video sa TV nung sila itinimp ng ahas, yung may mga damit-damit sila, wala. Basahin yung Biblia, nagkaroon lang sila ng parang damit kasi nung sila ay nagkasala na. Kasi nalaman na nila na sila ubad. Pero nang hindi pa nila alam, bala nyo na. Di ba? Di ba? Bala nyo na kung anong ilang forma. This is we see naked and exposed ito. So, this is our kinabuhi ato bangan sa Ginoo. Kita nyo na tanan? Na-x-ray nyo, na-x-ray na tanan. Biskan nakasakbit ang imo diri nga tinatago-tago nga lapad. Kita ya sa Ginoo na. Kita sa Ginoo na. So, even ang imo nga secret nga hatred, secret mo nga handoms kay brother, kay sister, nga ginunaan mo sang di maayo, kita sang Ginoo. Kita sang Ginoo. So, tungod kinakita sang Ginoo, padalaan kanya sang iya pulong. Ari pastor, bumbay ka pulong mo. Pagwali ni pastor. Ari amo ni igugid ko ni pastor ba? Gituyog dito ni pastor ba? Wala kita si pastor. Ang Ginoo na kita. So, gipadalaan kanya sang pulong pinagi kay pastor kagkaron para magtulod sa imo nga maginulsol. Amen? Amo ni ba? Masa Ginoo. Sa meaning. Kag balik ka sa obedience. Balik ka sa room of grace. Balik ka sa faithfulness. Balik ka dito. System amo ni ka gamana ng pulong. That's why dawaton yung gid permente ang mga pulong sa Ginoo nga ginawa ni sa inyo. System. I believe nga magmamature kayo bilang mga mananampalataya. NLT, He is the one to whom we are accountable. So, meaning, harap tayo sa Kanya. Sa mga huling araw, harap tayo sa Kanya. Hatulan niya tayo sa lahat. Then, kung meron kang salita niya na hindi mo tinanggap, ni-reject, then pagharap mo sa Kanya, hindi mo masisisi ang Diyos. Masisisi ang Diyos sa kaparusahan na tatanggapin mo. Kasi narinig mo ang salita. Pero, ni-reject mo. Tama? This is, we say, man's responsibility. Man's responsibility. So, second section na tayo.
So, second section, tapusin ko kasi yung chapter 4. Sige lang, dalian ko lang dito. So, sa second section, verse 14 to 16, tatlo lang na versikulo. Ito po ay continue hangtod chapter 9. Ito po yung continue. Yung usapin sa verse 14 to 16, continue po yan sa chapter 9, hanggang chapter 9. Pero dito, tatapusin ko lang sa chapter 4 yung topic natin. So, ngayon, the superiority of Christ's priesthood. And Christ is superior in His position. So, meaning, si Christ is superior or greater sa lahat ng mga pari. Sa pagkapari, greater siya. Yeah, greater siya sa lahat. Greater siya sa kay Aaron, kay Moises, sa mga Levites. Yeah, greater siya. Ikinumpara siya kay Melchizedek. Yeah, parang ganun. Pero originally, Christ is greater sa tanan. Yeah, sa tanan. Sa pagka-priest. Yeah, sa meaning. So chapter 4 verse 14, since then we have a great high priest. Alam niyo, context pa rin to eh. Continue pa rin to sa topic natin. Maybe meron siyang another topic pero continue pa rin yan. Since we have a great high priest. So sinasabi ng Hebreo, meron tayong greater na pari, which is yung greater na pari natin hindi nagkasala at hindi nag-offer ng mga bulls, goats, and lamb. Instead, mismo ang kanyang sarili, ang kanyang sinacrifice. This is, we say, great high priest. Hindi niya binigay ang mga sino man na hayop para tayo ay matubos. Hindi. Mismo sarili niya. Yung pangtubos. Who has passed through the heavens. Meaning, nung siya ay bumalik doon sa langit, after siya na resurrect or ascended, bumalik. Who passed through the heavens. Ito yung high priest natin, si Kristo. Which is, doon na siya sa langit ngayon, si Jesus, the Son of God. And what? Let us hold fast our confession. Ito yung pinakagusto ko na maintindihan nyo. Yung let us hold fast our confession. Ganito po mga kapatid. Kailangan talaga natin, sa Ilonggo, budlay sa Tagalog, pero sige lang, sa Ilonggo, kailangan natin huktan ang aton pagtuo. Kailangan natin tipigan, kailangan natin huktan ang but sa Tagalog. Kailangan gid natin kumbaga hold fast, meaning uyatan. Yeah, uyatan ba? Uyatan ang kining klase nga pagtuo or ang aton nga ginatuan, ang aton nga confession kung diin kita nagatuo. Example, nagatuo kita sa doctrine sang God sovereignty. So kag nagatuo kita sa doctrine sang full of grace nga salvation. So tungod kay amo nang ginatuan naton, tungod kay biblical siya, uyatan gid naton. Kumbaga, willing kita mapatay tungod sini nga pagtuo. Willing kita mga dulaan sang mahal sa buhay tungod sa sini nga pagtuo ba? Kaya naman, ang imong paryente, dinikanan o asawa, example, di believe sa doctrine sang salvation by faith, by grace nga, pero by through works or plus work or another version ng grace. So mga kapatid, hindi po yun makakaligtas. Salvation is grasya lang. Wala kang ginawa doon. It's all about gift of God. So yun yung doktrina na pinaniwalaan natin. Now, ngayon, nagkaroon kayo ng conflict sa iyong kaibigan, kapatid, asawa. So ngayon, mga kapatid, dahil doon masusubukan kung talagang you hold fast the confession of your faith. Meaning, doon masusubukan talaga kung yung pananampalataya mo is genuine or totoo. O yung pinaniwalaan mo na kaligtasan is genuine or totoo. Doon po yun, mga kapatid. Yung mawawalan ka ng mahal mo sa buhay dahil sa pananampalataya mo, doon masusubukan, mga kapatid. And you know what? If you study gospel ba, Matthew, Mark, Luke, and John, na-mention doon ng sinabi ni Kristo na kung mas mahal mo yung ina mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat na maging servant ko. Sinabi ni Kristo yon. Kung mas mahal mo yung bahay mo, lupa mo, pananim mo, asawa, anak mo, kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa ginarihan sa langit. Anong point doon, mga kapatid? Hindi sinabi na iiwan mo ang pamilya mo dahil sa pananampalataya mo. Hindi po ganun ibig sabihin, mga kapatid. Instead, ang sinasabi doon, yung priority mo.
Yung priority mo. So meaning, ganito mga kapatid, kung priority mo si Christ at yung pananampalataya mo sa Kanya, kahit na ikaw ay iwan ng lahat ng pamilya mo, mas pipiliin mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi ikaw ay naniniwala sa kaligtasan mo patungkol lamang sa Kanya. This is the meaning. This is the hold fast our confession. Masusubukan din yung pananampalataya nyo sa pamamagitan ng failure ng negosyo, failure ng trabaho, failure of everything, sickness, even your child die. Masusubukan rin yung pananampalataya mo if you hold fast this kind of confession. Oh, Lord, naniwala ako sa ganitong doktrina ng kaligtasan, pero bakit ganito nangyari? Diyan masusubukan, mga kapatid, if you hold fast the confession of your faith, mga kapatid. You do not misunderstand me. Do not. Huwag niyo akong ma-misunderstand. For the, ganito ba? Isang theologian. If you choose unity, but in false, that is not unity, mga kapatid. Yan po Kung pipiliin mo yung unity at kung pipiliin mo yung kapayapaan, pero nasa mali, you are fool. You are fool ba? Foolish. Foolish ba? Buwang-buwang. Kung pipiliin mo yung kapayapaan, ganito ba? LGBTQ. Dahil ikaw ay may anak na tomboy or bakla, so mas pipiliin mo na hayaan na lang siya dahil mahal mo siya. That's foolishness, mga kapatid. So, parang neglect mo rin yung confession mo na yun ay hindi kaayaan sa batas ng Diyos sa ating doktrina na ang ganon na klase na pamumuhay ay kasalanan. So parang nineglect mo yung confession mo kasi mas pinili mo na hayaan mo na lang yung anak mo sa pagiging makasalanan dahil siya ay mahal mo. You are fool, mga kapatid. Meaning, parang inahatid mo siya sa impyerno. Ganon. Sa Bible School student, hayaan natin sila sa kanilang maruming pamumuhay dahil para lang sila i-continue dito na mag-join sa ating sa ating Bible School. So hayaan natin sila sa pamumuhay nila na marumi at hindi kaaya-aya sa Diyos. So we are fool, pastors. We are not tinood nga hold sa confession ba? Nagets nyo? This is the meaning. Sana'y maintindihan nyo, mga kapatid. So, willing to die. The apostolic fathers willing to martyr para lang sa kanilang confession of faith. Alam nyo, isa sa understanding ng confession of faith, kung talagang kilala nyo yung sinasamba nyo, mga kapatid. Kasi kung hindi nyo kilala yung sinasamba nyo, madali lang iwan yung pananampalatayan. Pero, pag kilala nyo kung sino yung sinasamba nyo, willing ka mawala ng lahat para lang sa Panginoon mo, mga kapatid. This is my point. This is confession. This is confession. Yeah, this is confession. So then, since we have a great high priest who had entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold it to what? Yeah. What is confession? What? To what we believe. What we believe. Yeah. What we believe. Maybe, upiran kita sa Muslim. Sa 500,000. Then, we may join sa Muslim community. We may join sa Islam. Tama? So, means, wala mo na hold ang imo confession. Because of money, you forsake your confession. So, this is the meaning, hindi mo pa kilala ang imo nga Savior. Hindi mo pa kilala ang imo tagapagligtas. Pero, sino yung tagapagligtas natin? Why we hold the confession? We have what? A great high priest, Jesus, the Son of God. So means, let us hold our confession because of our high priest, our Savior, Christ. For we do not have a high priest who is unable. This is our high priest ba? Who is unable to sympathize with our weaknesses.
Sino daw siya? Hindi siya tong high priest nga why sa pakialam sa imo nga nararamdaman, sa imo nga ginabatsyag, sa imo nga naagyan, kag sa imo kahinaan. Hindi siya amo tong high priest. Sino siya nga high priest? But one who in every respect me sa lahat ng bagay has been tempted as we are. So, meaning, si Kristo ay katulad natin noon na nagkatawang tao, na-experience niya rin yung weakness na yon. So, kung ganun mga kapatid, nalalaman niya at nararamdaman rin niya at naranasan din niya yung naranasan mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, gimihaan ko sang tanan para lang sa imo. I-hold ko pa ba ang confession ko? Kung sabdon ka niya, ako gani napatay ko, biskan hindi ka karapat-dapat. O diba? Ako gani napatay ko, nawas dugo ko para lang luwason ka. Nga, hindi ka man gani karapat-dapat luwason. Same ba? Same meaning ba? So here, what my point? But one who every speak has been tempted as we are. So means, ito po mga kapatid, alam niya yung nangyayari sa buhay niyo. Alam niya yung mangyayari if you hold your confession of faith. Alam niya yon. Hindi niya sabi niya, bulag ang Diyos, alam niya yon. Pero, mga kapatid, sa pamamagitan ng confession of your faith, doon makikita kung gaano ka kamahal ng Diyos. Dahil iiwan ka man ng lahat, ang Diyos never kang iiwan, mga kapatid. This is the meaning. Yes. Yet without sin. Yeah, of course, during sayang temptation without sin. Pero kita, we commit sin. Pero still, iyang grace, iyang love, padayon. Tapos na, mga kapatid. Let us hold fast our confession. Yeah. Because our high priest knows our suffering. That's right. That's right. Last verse. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. Kita nyo? Dahil alam niya yung weaknesses natin, alam niya mangyayari sa confession of faith natin, anong sinabi niya? So, let us, in the invitation ba, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Palapit kita sa iya. That we what? Receive mercy and find grace to help in time of need, mga kapatid. You know, maybe you neglect Christ. Then you choose your loved ones or something other unbelievers mga kwan for the sake of unity. Pero, you know, palangga ka lang yapon nila kung may ara ka. Palangga ka lang yapon nila kung may ara ka. Pero kung wala na, I don't think so. Hindi man tanan, pero I don't think so. Pero si Christ ba? Si Christ ba? Why siya nagapangita kung ano ara sa imo? Ang gusto niya lang, magpalapit ka sa iya. Kaya nga man, kung magpalapit ka sa iya, bubuan ka niya sa iya kaluoy, bubuan ka niya sa iya grasya, kag ipadamay sa inyo igsoon kung gaano niya kamuka palangga. This is the meaning. And what? Find grace to help in time of need. In time of need. Hindi ni optional. Hindi ni conditional. Hindi ni optional, conditional. In time of need. So meaning, every day, come to the throne of grace. Then, you may find grace. This is our Lord. Di siya gapangita so kung ano ara sa imo, wala. Kaya wala gisang ara sa imo. Pero, kung magpalapit ka sa iya, ihatag niya ang tanan nga ara sa iya. Nga gugma, kaluoy, kagrasya. Kag hindi na matag sang iban. Only lang siya. Amen? Yeah, this is the Let us therefore come boldly. Confidence, then boldly. Boldly means sakto nga pagtuo. Sakto nga fear. Yeah. Now, listen to me. Last na lang. Oras na to. Last na lang. Okay? Last na lang. Here ba? Sa panahon sa ancient time, pagka magpalapit ka gani sa ruler or sa king or sa emperor, nga wala ang gipatawag, pag magpalapit ka dito mga yo kabulig, ginabawa, way bugas, way kwan, para sa akin karon, way bugas, way kwan, pili ta ka palapit kay mayor, may magsakit, pili ta ka pabulig kay mayor, palapit ka kay mayor, di ba? Pero sa panahon sa ancient time ba, pagka way ka gipatawag, biskan ano pa ka-worse ang imo kayumtang, ka badly needed ang kinanglan mo, pag magpalapit ka, way ka gipatawag, sang emperador, disgrace na sa iya. Pag magpalapit ka, murag disrespect na sa iya.
So karon pag pag-graduate mo pala pambaga pa lang gobernador or king, pag amo ka pa lang guard, dakpa. Iulog sa buho. Ot dali og bitay. Amo dayon na. Sige, tamo, ngayon ka tani bulig, patyon ka pa. Tungod ka, hindi na pwede sa panahon sa ancient time. Hindi mo pa, example, here ba? Of course, not familiar some of you, but if you look at Esther this time. When here ba, si King Xerxes, sa Persian Empire, during this time, si Esther, ano siya dire? Hindi to sa awan ni Anton, hindi to sa tagumpay to. Esther, during that time, siya queen. Queen ba? Queen! Pero, even siya queen ba, why siya karapatan maadto kay King Xerxes kung hindi siya patawag? Pagka-biskan queen ka pa, pinakagwapa ka mga queen. Pagka-why ka gipatawag ni King Xerxes, automatically, magpalapit ka, pat yun dati mo, biskan gwapa-gwapa ka pa. Ano mo nang kagwapa mo nga, why ka garespeto sa akon niya, King? Pat yun nga dayon na. Esther pangalan niya, kasi may Esther din. So, here. And when the king saw what? Queen Esther standing in the court. Standing in the court. Murang sa pertahan niya ba? Because here ba, Mordecai, iyang tiyo, tungod sa lapit na nga matabo nga purge sa Israelites, plano nga patyon ba ang mga Israelites people, si Mordecai, iyang tiyo ba, in short na lang, nangayaw bulig ka Esther, nga, ang bali si King Xerxes nga may plano ang mga kalaban naton nga pamatyon kita. So karon tungod kay queen ka gibutang ka sa Ginoo dira, so karon palapitan mo si King Xerxes kag gihambal mo sa iya kag buligan ta. Pero si queen nga Esther balaan niya nga hindi pwede kung way sa gipatawag. Ito ka lang gid sa imo nga sa imo kwarto nga kun dinhi of course rina ka ara sa imo tanan, pero during ang palapit ka sa kwarto or palas ang king, di pwede kung di ka patawag. Pwede mo lagawan tanan, hindi ka lang dito pwede. So karon nakasubo siya, grabe gid kay balahan niya matabo mo. Di paano ni kay way ko gipatawag, magpalapit ko sa iya, patyon niya ko eh. Bala niya game mo ni Queen Esther, nagfasting siya 3 days. Fasting siya 3 days. Then after niya fasting 3 days, nagpalapit siya. Tinamo ni tabo. And when the king saw Queen Esther standing in the court, she won favor in his. Sino ni? Xerxes. King Xerxes ba? She won favor in his sight. So meaning, pagkita niya kay Queen Esther dito sa pertahan dito, siyempre disgrace na, disrespect na. Ngari ka de. Biskan gwapa ka to, gunta kay mo ya. Wala. Pagkita niya pa lang, wala si Queen Esther, gwapa gid siya. Di ba daw? Gwapa gid siya. Kumbaga, ang iya mata, gwapa gid siya. Gwapa gid siya. Di ba daw gwapa gid siya? She won favor in his sight. Pagkita niya, doon nalipatan niya na tong, ay di ba may rule kita? Kapag kung may aras ang may mag-enter nga, di ba patyon? Pero wala na! Instead, she won favor in his sight and he held out to Esther the golden scepter. Daw iya nga tungkod nga puno sang golden scepter. Pag ginabo mo na diba, dito ka tindog ka. Pag itudlo mo ni, automatically, pwede ka na, kalapit na. This is the meaning. Golden scepter that was in his hand. Then, here. Then Esther approached and touched. Touch. Pag i-touch ka na ganit, ibig sabihin, ihambal mo na tong imo nga request. This is the meaning touch. Pero pagka, syempre, originally, amo niyo, pagka ka pala dira, kag way ka gipatawag, palapit ka, pagka ginambal sang king kwaon ka, sang guard, automatically, balaan mo na kung din ka malakat. Pero ari ba, she won favor in his sight. Alam niyo yung word niya, she won favor in his sight? Natabo ni sa aton. Here. Find grace, receive mercy. Why? Because we won favor in our sight. In God's sight, I mean. How? Paano kita naka-win favor sa Ginoo? Because of your faith in His Son, Christ Jesus. Pag magpalapit ka sa Ginoo, nga waay ka sang sakto nga pagtuo kay Kristo nga yana, you never won favor. But
if you come to the throne of grace of God through believing in His Son, by surrender everything and put your trust in Christ alone as a hold your confession that Christ only can save you, then you come to the throne of grace of the Father, automatically, He won favor because of Christ. Because of your faith in His Son. So automatically, tawagon ka niya nga, dali anak. Ano imo nga gusto? O di ba? Dali anak. This is the meaning ba? Yeah, that we may receive mercy. Dali anak. Ano ang gusto mo nga imo ko sa imo? Ano ang kaluoy? Yeah, and we find grace in time of need. This is the meaning. So, means by believing in His Son, Christ Jesus, we won the favor of the Father. And automatically, we receive grace and mercy and love because of our faith in Christ Jesus. Amen? Yeah, this is the mean. So, importante kayo nga, hold your confession of faith in Christ. The only way, the only mediator, the truth and the life. Si Christ alone, solos Christos, my son. Now, karon, tungod kay si Kristo High Priest, ang tanan nga mga iya-anak, what? We are holy nation, kingdom of peace. So, tungod kay ang aton nga elder brother si Christ, tanan nga mga nagtuo sa iya, nag-unite, nakipag-isa, mga priest na po tayo. Meaning, hindi na natin kailangan pa ng pare or ng yung pupunta pa tayo doon sa church na may ganan, may veil, tapos imo nga ipagampo na, kamba mo sa pare. No! Kita tanan mga pare na! Mga pare, meaning mga pinabanal na ng Diyos. Dahil sa kay Hesus Kristo. So, lahat tayo ay meron ng what? Meron ng favor na lumapit sa throne of grace. Amen? Kaya lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa grasya sa throne ng Diyos. And marireceive nyo talaga yung awa at grasya niya. Dahil kayo ay mga pinabanal na, mga holy nation, mga priest na ng Diyos. Hindi na kailangan i-offer pa ng votes para ikaw ay accepted. No! Si Christ, our elder brother na sacrifice na na-offered na in our behalf. So ngayon, lahat ng mga naniwala sa iya, mga priest na po tayo. We are holy nation. And holy brothers and sisters of Christ, in Jesus our elder brother, high priest. So, this is the meaning. We are whole priest, a holy nation. 1 Peter chapter 2 verse 10. So, meaning, we hold our confession of faith in Christ. We continue to strive, labor, effort to enter the realm of rest, kapawayan, and we continue to desire the kingdom of God. We may grow in faith, we may grow in salvation. We may grow to obey the word of God. Ito stand, manindog kita. Let's pray.